Bakit walang katapusan ang mga DDS na mga, ayokong sabihin kasi hindi ako gaya nyo. Ito oh, si lolo mo, heartbroken ka na, ganyan na ganyan ka pa. Ganyan ba yung heartbroken? Doon ka sa Barbie, doon ka umiinom-inom. Diyos ko, lahat ng mga DDS talaga, sampulan ko talaga ng pangmalakasang content. Ano, sabi niya, ang main topic dito, yung nangyari sa Qatar. Pero ang layo ng sagot mo. Advance ka kasi mag-isip. Yan, nagpapatunay ang, ha? Nakita ka bang advance mag-isip na ano? Na DDS? Kasi yung sinasabi niyang BO-BO equals DDS. Alam mo na. Kaya ka DDS kasi BO-BO. Ganon. Ano? Ako nga pala si Esperancisa. Diba? Ito kasi si Heartbroken, lagi siyang nagko-comment talaga sa mga comment ko. Diyan, mababasa niya. Siya lang natatanging naglalakas ng loob, makipagkompetensya. Life is not competition. Charot. Ang laging diskurso nito, ito yung taga-Qatar daw siya. And then, wala daw kasi ako sa Qatar. Girl, hindi ka kasi nanonood ng mga reliable news. Ang lagi niyong pinapanood yung SMNI. Sorry sa SMNI, pero alam niyo na, kaya nga kayo nakawala ng access, di ba? Napaka-filtered, pati yung mga anchor doon. Di ba? Yun ang lagi mong pinapanood. Kaya, super bash ka because you are watching filtered and cut news. Di ba? Kung ano lang yung pumapabor sa inyo, tingnan mo yung hearing ngayon ni Amy Marcos, may sinabi daw si General Torre about dun sa Operation Tugis. Mamaya guys, after neto gagawa tayo ng content dun. Tapos walang maipakitang proof. Napaka-fake news talaga ni lola mo. Yan ang sinasabing DDS. Diba? Ikaw naman girl, do you know the meaning of rally? Yan kasi ang sinasabi niya, wala daw nangyaring rally. Diba? A simple gathering. Tapos they were wearing a Duterte shirts. That is rally. You don't need to shout para lang masabing may rally ka. Basahan nga kita para masabi ka naman, baka nagsabi-sabi na naman ako ng mga bagay-bagay tapos di ka din naman maniniwala. Most reliable meaning, dictionary, rally, girl, heartbroken, manood ka, dito ka tumutok para matawang ka. Of troops come together again in order to continue fighting after a defeat or dispersion. What do you mean defeat? Saan yung manifestation or essence ng defeat dito? Girl, di ba yung pagkakabilanggo or pagkakahuli kay Duterte? At the same time, his birthday, totally considering to equivalent to defeat. Di ba? Di ba? Nakakagigil ka. O kaya a mass meeting of people making a political protest or showing support for a cause. Rally. Nakakagigil ka, B. Yung mga nakikita mong typical and literal na rally na nagsisigaw-sigawan, dahil nga yun yung laging gagamit na word, yun talagang tumatak sa utak mo without really scrutinizing and trying to look deeper. What's the meaning of a rally? Tapos hindi daw na hindi naman daw nakulong. They were detained actually because and to tell you, girl, makinig ka. Ang mga hinuli lang naman, B, kasi ang dami-dami doon. Ngayon kung kasali ka, kaya super defensive ka. B, yung mga nakasuot lang ng mga Duterte shirt. Para malinawan ka, hindi ka kasi nanonood ng balita. Pinapagod mo pa kami. Na-spoon feed ka ng mga Tapos, ang masaklap pa, what hurts me the most, regardless, after all of spoon feeding all of you ng mga katotohanan, this is still you to reject the reality. Nakakagigil. Nakakagigil ka. Di ba nakakapikon?
Puro siya puro kanigahan. Daming mga comments na kung ano-ano. O, tingnan natin kung anong masasabi mo dito. Main content ka na, B. Ang main topic, you're the main content. Lagi na lang main content, mga DDS. Buti na lang. May mga paninindigan tayo, no? Mga pro-government. Press 1 to 20. Para may iba naman. 1 to 20. Ganon. Press 1 to 20 if you're pro-government. Kung DDS ka, siyempre, bakit ka magpe-press? DDS ka nga, di mo alam kung paano mag-press. Wala man lang high credentials na may papakita mga or mga credible materials. Di ba? Sufficient materials yung mga DDS. Super fake news kayo, di ba? May mga daming mga balibalita ngayon na lumalabas. Super dead lang ang mga DDS. Pang itong mga antay sa inyo, about yun sa, bubuksan natin after na itong, ipofocus ko lang dito kay heartbroken. Kaya ka naka-experience ng a lot of heartbreaks kaka-DDS mo yan, B. Ang yabang pa nito, ang sabi niya daw, magkano lang daw yung binibigay kong tax or natin na mga tax. Regardless of how much we contribute, yun pa rin yung pinagkunan para mabigyan kayo ng support dyan, kayong mga nabilanggo. Imbis magpasalamat ka to those Filipino who indirectly contributed for you to get assistance, di ba? Di ba? To get help wholeheartedly. Ito ikaw na DDS, nag-iisang DDS na super comment dito. Puro ka kanigahan. Sabi pa nito na heartbroken. Kasi, obligasyon daw ng Pilipinas. Yes, it's the obligation. Yun lang ang masakit masaklap Kinakalaban nyo na nga. And then, here's the government which cannot resist from the obligation. Nakakagigil. Pero kung kayo digong yan, tapos may mga nagrally, siguro tuturuan kayo ng leksyon dyan, di ba? Sabihan kayo na, yan, kakarali nyo yan, ako pa kinakalaban nyo, ha? Sige, ikulong nyo yun ng 2 taon. Pero hindi tayo ganun. Di ba? Kasi ang gobyerno ngayon is morally inclined. As you can observe, kahit dun sa hearing lang kanina, yung sa 3rd hearing ng illegal arrest daw kay Duterte, di ba? Yung mga sagutan nila, ang tataas ng mga busasan ni Bato, si Amy Marcos, nalilito na daw siya, hindi niya daw maintindihan ang mga nangyayari. That is because mahirap po talagang intindihan yan kapag hindi pabor sa inyo yung statements ng kabila. Tapos kapag may mga nakakapag-explain, sabihin na, ang ganda mag-explain na. Di mo lang kasi kayang i-absorb. Hinahanapan mo pa rin ng mga negative or mga butas-butas. Kaya ka ganyan. Diyos ko, imidora ka, lola mo. Ay, may Marcos na to. Nakakagigil. Diba? Magot ka! Gusto ko makita yung reply mo dyan sa baba. Ipaglaban mo ang sarili mo, girl. Saan ka kumugot ng lakas ng loob na magsabi pa na obligasyon pa rin yan ng gobyerno regardless of what you all DDS there did. Diba? Mga pabigat kayo. Nakakagigil.